obviously meron kang boxing genes. So, ang tatay mo si Melvin Magramo. Apo, si Melvin Magramo. Magramo, dating world champion yun for a while. Saka, title contender. So, boxing style mo? Orthodox o Southpaw po. Kaliwete ka. So, and nakita natin, medyo may suntok din po si Rene Cuarto. So, palagay mo itong bout ninyo, hindi magtatapos o given the fact na pareho kayo mga power hitters at mga knockout artists aabot kaya ito ng 12 rounds? Sa tingin ko po, abot naman po siguro. Pero kung medyo tatamaan ng suntukan na kanan, medyo matatapos siguro ng mga kanan, ha? Yes po. Alright. Isa pa, just for the record, Liza, ilang beses naging award si Pacquiao tapos na-install sa Hall of Fame ng Lord Awards? Just to add a little bit of historical background para kung bakit naging Pacquiao Lord Awards. During the past 23 years that we were doing the Gabriel Flash Eduardo Boxing Awards night, several times matagal. In fact, it was more than siguro 10 times na award siya. But there was, sa amin kasi, what we did was, if you have been awarded 7 straight years na naging Boxer of the Year ka, ini-elevate ka namin sa Eduardo Hall of Fame. So, si Manny Pacquiao was the first one to be elevated to the Gabriel Flash Eduardo Hall of Fame. Kasi yung 7 years na yon, tuloy-tuloy siya na he was so active and he was awarded the Boxer of the Year. So he was elevated. So after that, yung mga award na lang na nakuha niya was yung Excellence Award, just following. But he was not named anymore as Boxer of the Year after he was elevated to the Eduardo Boxing First step ito, pag nanalo ka dito, anong magiging automatic na top 10 contender na ba si Liza? Top 15. So, and papasok siya sa world ranking. So, top 10, top 15? Usually, it's top 15. Top 15. Pero depende sa laban. Kung maganda, they put him top 10. So, pivotal talaga to for kasi, syempre, ultimately, sino ang reigning WBC light flyweight champion ngayon sa division mo, Arvin? Thailander po eh. Thailander. Yes po, Thailander. So, Thailander. So, after this, build up lang. The Lord Strain 1.0, 2.0, kamukha din ni Martin to, para spitting image ni Martin. Pero going back, as a WBC ratings judge, and this will be my last question, you wait, gaano kahalaga na may Pilipino tayo sa ratings committee, ngayon sa International Ratings Committee? Kasi usually, this is one of the toughest among the alphabet the WBC is not only the oldest, but the toughest world professional boxing organization that we have. Importante po kasi para nasusuportahan po natin yung mga nagpupush po sa mga Pilipinong boksingero para iangat po yung ratings nila. So parang may advocate tayo within that particular at saka hindi tayo bibihado. Okay. Salamat po. Thank you very much. Questions? Lito? Yes, good morning to Ma'am Lisa and Sir Johnny. Ma'am, every fall, talagang pinupuntahan yung awards night natin sa Okada. This time po ba, gaano yung presentation natin doon sa mga in-invite ninyo na mga awardees? May something special po ba sila na
my experience other than doon sa mga nakalipas na editions ninyo? Thank you, no? As always, pag binigyan mo ng award ng isang boksingero, very exciting yan sa kanila. Pag kinamayan mo nga sila, nakakatuwa because if they're atop the stage, hindi atop the ring. Parang mga nininervyos nanginginig yung mga kamay. Sabi nga namin, ang lalamig ng kamay nyo, pero sa taas ng ring, hindi naman kayo ganyan, may init ang kamay nyo. But when they are being given recognition and award, I think it's something for them because yung ginawa nila was recognized and in front of all the boxers, the promoters, and everything. I think it's something for them that they are being honored. And minsan lang mangyari, di ba? Hindi naman, there are no really awards-giving bodies na meron tayo dito sa Pilipinas except for that awards night which we have been doing for the past years. So napaka-importante and it gives them inspiration na to strive more and because they want na pagka ngayon na what do you call this, yung parang nakuan mo yung you were able to do it again next year, awardee ka ulit. Alam nila yun iniipon nila yung mga trophies nila na I was present in this second award, in this third award, ganun. Si Melvin po may laban sa Tokyo po yata, sa Japan. Makakapunta po ba? Jerusalem po. March 30 pa. Pupunta siya, pupunta. March 30. Yes. May laban siya ng March 30. 30. In fact, andun din kami because yung kapatid nito, si Jimel, will fight naman on the 29th for the defense of the OBBF title. So, 4 na boksingero on the 29th, on the 30th, ang laban naman ni Melvin, Jerusalem. But he promised to be here kasi ang alis niya, kailan alis niya? 2023 pa. So, he'll be present. Kay Arvin, yung light flyweight, lahat yata ng mga Pilipinong boxers natin dyan magagaling. Tapos, siyempre, aakyat, bantamweight, nandoon pa rin yung pinakamagagaling. Nandiyan sila, Cuadro de Alas, si Jerry Nantakas dati. Being sa light flyweight, ano yung time frame mo? Hanggang 28 ka na ngayon, hanggang kailan mo inaasam na maka-title fight or maging champion? Sa ngayon, naghihintay pa pero pinag-iihan ko palalo yung pag-ensayo ko para mas mapadali ako sa pag-angat ng ratings ko po, ng rankings ko sa ngayon po. Arvin, yung mga promoters kasi, nakatingin doon sa laban mo yung katulad ni Manny na kapag knockout artist, yun yung parang nagiging come-on nila na gawin kang isabot ka kaagad nila sa mga title fights. Yung ikaw ba, tinetraining mo ba na maging ganun yung isang mahusay na boxer na isang suntok lang tumutumbong yung laban? Opo, sa ngayon, ganun po yung ginagawa naming preparasyon yung magkaroon ng power sa bawat suntok para mas napadali yung laban. Pero ganun pa man, pananalig pa rin sa Diyos yung ginagawa namin para mas maging mabuting boksingero po, mas magaling na boksingero. Yung tatay mo, anong binibigay na sa'yo na inspiration, motivation, and siyempre yung tulong sa'yo na para maging desidido kung maging world champion? Siguro yung pagising sa amin pag umaga, jogging, yun siguro isa sa binigay niya na sa amin. Tsaka yung tapang at lakas ng loob po. Yun lang po.